DWSS 1494, your entertainment radio. Tuklasin natin. Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako pa rin ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. Samahan po ninyo ako. Kumusta po kayo mga patriotikong Pilipino? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap o nangyayari sa iba't ibang dako pa rin ng mundo. O si nanay, nagsisimula na bang mag-prepare, maghanda ng hapunan? Masarap pa rin ang inyong mga kwentuhan. O sama-sama po kayong nanonood sa sala ng TV. Well, kayo po ay nakikinig sa impilan pa rin ng DWSS 1494 kHz AM band. At sabayan po ninyo kaming napapanood sa pamagitan pa rin po ng Facebook page DWSS AM Radio. At syempre sa pamagitan pa rin ng YouTube DWSS Radio. Ngayon po ay araw ng Sabado. It's Saturday again. June 8 po. Nako, ngayon ay birthday ng aking magandang anak na si Grace Suba. Ako, baka nagtataka kayo, bakit ibang apelido niya? Well, ang Cruz po ay apelido ko po sa tatay. Sa pagkadalaga po. Ang Suba po, syempre, sa tatay nila. Mas masarap pakinggan kasi, no? Cruz. By the way, ngayong araw ng Sabado ay bagamat wala po tayong makakapanayam, wala po tayong makakasama live dito sa loob ng studio. But we will try to have an interview
sa ibang mga nakipagdaupang palad po tayo sa kanila upang hingin ang kanilang mga komento, opinion sa mga iba't ibang issue po ng lipunan. Ano nga ba yung mga maiinit na mga issue po ngayon sa ating bansa? Pero isang bagay po ngayon ang natutuwa po ako, no? Yung mga ginagawa po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat po ng kanyang mga ginawa nitong mga nagdaang 2 linggo, no? Yung mga pinipirmahan o nilalagdaan po niya ay pawang para sa kapakanan ng ating taong bayan, kapakanan ng mga mahihirap nating mga kababayan, kapakanan po nating lahat. Pero siguro maganda bigyan niyo po ako ng pagkakataon po na meron po kasi tayo po kasing mga mananakay, no? Ay isa po ito sa talagang sinasabi natin na tumitindi at tila hindi nabibigyang solusyon. Well, siguro maganda nating pag-usapan saglit yung tungkol dito sa tinatawag nating safety, no? Kaligtasan at convenience. Yung pong ating mga mananakay, importante po yan, kinakailangan hindi lamang po sila ligtas, kundi hindi po sila nahihirapan, diba? Sa pagsakay kung saan man po nila gustong pumunta, sa pagpasok po sa kanilang trabaho, sa pagpasok po sa eskwelahan. At mukhang isa ito sa mukhang hindi masyadong natututukan ng ilang mga ahensya ng ating pamahalaan. Well, siguro po maganda po na kaya ko po ito binubuksan ngayon sa inyo dahil ito po ang sektor po ng tinatawag nating issue po ng bayan at sektor po nating lahat. Wala pong ligtas sa pagiging isang mananakay. Lalo na kung ikaw ay may walang sasakyan, diba? Usually, ang ano ba ang mga ginagamit natin, mga pampasaherong jeep, pampasaherong bus, mga taxi, at minsan pagkakaya natin at talagang kailangan ng hinihingi ng pagkakataon ay ginagamit natin ang isang uri ng medyo mahal na klase ng public utility service. Ito yung Grab, no? 2 punto yung gusto ko po ngayong ihatid at talakayin po sa inyo. Ito po ay kaugnay po sa mga nagaganap po na mga sabihin na nating aksidente po sa kalsada. At yung kahirapan po minsan ng pagsakay ng ating mga kababayan. Ito po ay ang inyong lingkod, karanasan ko po ito araw-araw, lalo na po sa katulad ko po na isang reporter na kung saan-saan po napupunta, napapadpad. Dahil wala naman po tayong sasakyan, kaya tayo po ay nauobliga na talagang mag-commute. And minsan po naglalakad po tayo kung kinakailangan dahil meron po tayong mga sabihin na natin, it's part of our exercise na rin. Pero siguro unahin ko po yung tungkol po sa kaligtasan. Marami po akong mga katanungan po na nais po sana na itanong sa mga ilang opisyal ng ating pamahalaan. Pero hindi po tayo naging mapalad ngayon dahil yung aking kinontak o sinubukan ko po na makausap ang Public Information Office po ng Land Transportation Office ay nagkataong retirado na. So, I am trying also to connect with the LTO.
Pero unfortunately, hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon. But in the next episodes po natin, hopefully this next Saturday, we will be able to talk to an official from Land Transportation Office mismo, kung saan po dun po mismo kumbaga ang nag-i-issue ng tinatawag po nating driver's license. At pagdating po sa regulasyon, pagdating sa regulasyon ng mga pampasaherong sasakyan, ito naman po yung tinatawag nating Land Transportation Franchising Regulatory Board. So, mga dalawang ahensya po yan sa ito pong mga public utility vehicles, bus and jeepney, even taxi, na napakahalaga po sa ating mga mananakay. And even itong Grab, di ba? Sa karanasan ko po, marami po kasing mga sitwasyon po natin, hindi naman po siguro kaila sa inyo mga kababayan, na ang dami-dami pong mga sakuna na nagaganap po sa iba't ibang dako po ng mundo, lalo na po dito sa Pilipinas. Metro Manila alone na lang dahil ito po yung business section po ng ating bansa. Nakakalungkot po minsan dahil po sa korupsyon ay marami pong naaapektuhan. Alam niyo po ba, katulad po nung tungkol dun sa pag-i-issue po ng lisensya sa mga tinatawag nating mga driver. In fact, kagabi, kausap ko, na-interview ko yung isang Grab driver. At sabi nga niya nakakalungkot dahil maraming mga driver ngayon ang sinasabi nga na hindi masyadong nakakaintindi o sadyang sabi nga niya nagkaroon lang daw ng lisensya, natuto raw na magmotor. Pagkatapos ang nangyari, pag nag-renewal na o nag-renew ng kanyang driver's license card, eto naman po, biglang pwede na siya, mag-a-apply siya kung ano ang kanyang imamaneho, sasabihin niya kotse or jeep. So, syempre, yung number dun sa driver's license, syempre, magkakaroon ng pagbabago po dun. Kaya lang, sabi nung driver kagabi, na nakapanayam ko, sabi niya, ang problema po kasi ganyan, ma'am, yung iba, syempre iba po kasi yung pagpapatakbo ng motor sa talagang 4 wheels. Sabi niya ganun sa akin. At madalas po, yung ibang mga drivers dating pahinante lang, tapos bigla na lang na kumuha ng lisensya, nagbayad sa isang ahensya, sa LTO in particular, nang hindi man lang talaga nagkakaroon ng tinatawag nating test drive para kumbaga matiyak na siya ay talagang marunong mag-atras, hindi lang mag-atras abante, kundi talagang marunong magmaneho in particular at alam yung mismong batas, mga traffic signals, traffic signs sa kalsada at ano ba yung mga dapat gawin sa mga sitwasyon na talagang delikado. So ito po yung mga bagay na actually nag-uusap nga kami nung driver at marami pa itong nakakausap ko na driver dahil syempre dahil tayo ay mananakay habang nasa papunta po tayo sa ating destinasyon, nakakakwentuhan po natin. At nakakalungkot talaga dahil may mga driver po kasi na tila hindi nila kilala yung tinatawag nating pedestrian lane. Ang isa pang matindi dito, meron pong mga nagmamaneho na mga wala pong lisensya. Isa pang nagiging problema at nagiging sanhi din po ng disgrasya sa kalsada ay yung pagmamaneho ng lasing at pagmamaneho po ng puyat. Alam niyo po, pag sa atin pong mga drivers, naintindihan ko po na kung minsan, kahit po sa Grab driver, kasi nagkaroon na po ako ng isang aksidente, na kinasasangkutan ng isang Grab driver.
Kahit po yung iba pong mga drivers natin, lalo na po na halos magdamag na po silang nasa kalsada, alam niyo po ang katawan po ng tao ay may limitasyon po sa pagod at kahit po ang ating mentalidad, ang ating mata, meron po yung tinatawag nating kapaguran, diba? Kaya nga po sa trabaho, 8 hours na trabaho lang po talaga ang standard hanggang 12 hours. Pag nangyari po sa inyo na halos 2 oras lang o 3 oras lang po kayong natutulog, syempre yung mga mekanismo sa katawan mo, yung mentalidad mo, hindi ka na fit para magmaneho. Pero ang pinakamasakla po dito, karamihan po kasi sa mga nadidisgrasya, sila po yung mga tinatawag nating mga lasing po talaga, under the influence of liquor, sabi nga po natin. At hindi lang po yun, worst scenario is under the influence of drugs. Kaya ako, may personal po akong panawagan sa ating ahensya po ng Land Transportation Office. Mukhang kinakailangan po na ang lahat po ng i-issuehan nyo, magre-renew po ng lisensya, effective immediately, ay kinakailangan po, hindi lang po talaga mag-drug test. Yung drug testing center ay hindi po siya yung tinatawag natin na hindi po government, it should be government, para po sigurado po tayo. Pangalawa, yun pong kinakailangan, nalaman ko rin po na yung ibang mga officers natin sa traffic ay wala po silang yung pang-test po ng kung siya ay under the influence of liquor. So, importante po kasi yun na right there and then, pagka pumunta po siya, nagresponde po sa isang traffic accident o sa isang vehicular accident, dapat meron po siya outright na merong ganong mekanismo o equipment na kailangan niya para matest po agad-agad yung driver. Ang nangyayari po kasi ngayon, kinakailangan pang pumunta ng driver doon sa isang hospital, pinakamalapit ng hospital, para lang ma-verify. Parang, sabihin natin na hindi naman agad nawawala yung epekto ng alak sa katawan. Pero 'di ba kung meron naman at may kakayahan naman, lalo na yung mga lokal na pamahalaan pwedeng mag-provide sa ating mga kapulisan, sa ating mga kagawad ng pulisya o kahit sa mga kagawad po ng ating mga traffic enforcers. Mahalaga pong tignan to, mga simpleng bagay lang po ito, pero minsan po ay napakalaki po ang nagagawa. Parang tinatawag natin mga precautionary measures para po maiwasan yung pagkasakit o tinatawag nating pagkadisgrasya at maiwasan po natin yung worst is yung pagkamatay po ng ating mga mananakay na alam niyo po karamihan po sa ating mananakay nagpipilit lang po yan talaga na pumasok sa trabaho just to provide food and shelter for their family. Nakakalungkot po na magugulat ka na lamang na ina-expect ng isang may bahay o ng isa pong pamilya na alam niya papasok sa trabaho yung tao, but then dahil sa isang vehicular accident, magugulat na lamang siya at susunduin na nadisgrasya yung asawa o nadisgrasya yung kaanak. Kahit naman sino po, mababagabag dahil sa halip na maging mahusay yung kalagayan ng ating mga kababayan, yung ating mga mananakay, nakakaranas po ng mga ganito dahil sa sabihin na natin pong kapabayaan ng mga opisyal ng ating pamahalaan, particularly sa transport agencies ng ating pamahalaan. At yung pong korupsyon, ang laki po ng epekto Kaya kung minsan, para rin pong boto po yan natin. Alam niyo po yung 500 na ibinibigay po sa inyo ng ating mga kababayan, kung yan man po ay lagay o kung magkano man yan na ibinibigay po sa inyo. Karamihan po niyan o kadalasan po dyan ay buhay po ang katumbas. Lagi niyo pong tatandaan po yan dahil
kung minsan po, yung pong simpleng sabihin natin, kumita po kayo sa hindi magandang paraan, ang impact po niyan, mabigat Mabigat sa mga taong nagiging resulta po nung hindi magandang serbisyo at pandaraya po sa ating pamahalaan. Ako naman po ang inyo pong lingkod sa mga ganyang sitwasyon, no, na mga vehicular accident o kahit na ano pong aksidente yan at kahit na anong sitwasyon po. Lagi ko pong tinitignan yung parehong side. Actually, yun nga rin yung sabi ko kagabi dun sa Grab driver. Dahil dun sa Grab driver, iba naman po sitwasyon na to, naghingi ng dagdag. Nanghingi ng dagdag bukod pa doon sa talagang inilabas na rate ng mismong nandun sa cellphone kung saan, syempre, di ba may application po yan. Pero sabi ko nga, bakit ganon kinakailangan pang humingi ng dagdag? But anyway, let's not focus on that. Pero ang pinupunto ko lang po dito, na sana lang yung pong ating mga tinatawag nating mga serbisyo po sa pamahalaan. Ako nananawagan lang po ko sa lahat ng ating mga empleyado po ng ating pamahalaan. Gawin po natin yung alam po natin at tungkulin po natin. Ang pagtatrabaho po ninyo, lalo na po kayo ay nasa serbisyo po sa pamahalaan. Sa totoo lang po, napakahalaga po ang inyong mga papel. Nasa mababa man po kayong posisyon o nasa mataas po kayong posisyon, parehas po ang impact niyan sa tao. At sana po, hindi po kayo nandyan, nagtatrabaho, parang compliance of attendance. Nandyan po kayo sa gobyerno para po ibigay po ang inyong pinaka-best o yung sinasabi po nating pinakamabuting magagawa niyong paglilingkod sa taong bayan dahil at the end of the day, ang epekto rin po niyan, hindi lang po sa mga kababayan natin, malay niyo po kamag-anak niyo rin yung maaapektuhan, hindi po ba? Alam niyo po yung pagpapahalaga po sa buhay ng tao, pagpapahalaga po sa prinsipyo at dignidad ay napakahalaga po sa ating, lalo na po sa mga kawani po ng ating pamahalaan. Kahit po sabihin po natin na karamihan po ngayon sa ating mga kawani ng pamahalaan ay tinatawag nating mga contract of service o emergency employees, regardless po yan. Sa akin lang po, kung hindi nyo kaya, if you cannot perform well, then go out in the government. Dahil ang impact po niyan, sa totoo lang, sa taong bayan po, kami po yung nahihirapan, kami po yung nasasaktan. Kami po yung napeperwisyo dahil po sa mga korupsyon po na ginagawa ninyo. Kaya parang awa nyo na. Kung hindi nyo po kaya at gusto nyo pong yumaman, gusto nyo pong magkapera, huwag po kayo magtrabaho sa gobyerno. Dahil ang pagtatrabaho po sa gobyerno ay isang dedikasyon po ng para pagsisilbi po sa bayan. Sa totoo lang po, I've been in the government for 20 years. Pero ako po, ang dahilan ko po, kaya po ako lumabas sa pamahalaan, dahil una, hindi na ako masaya dun sa nasa paligid dahil kumbaga lumalalim, lumalawak yung korupsyon na hindi ko kayang makihalo. Hindi ko kayang sabihin na natin na sabi nga nila if you can't beat them, join them Ako po hindi Ayoko yung prinsipyo nila, ayoko yung kalokohan nila, then I go out. Otherwise, ikaw ang pag-iinitan, pagkakaisahan ka nila. Lagi naman pong ganun kung sino po yung nasa tama, laging siya yung minority, hindi po ba? But we have to continue, regardless kung kayo ay nasa pamahalaan o wala po, importante po talaga na kayo po mismo, bilang isang individual ay lagi po ninyong titignan ang kapakanan po ng inyong kapwa. Lagi niyo pong iisipin po kung ano po yung makakasama sa kanya, makakasama po rin sa inyo. Importante po na ganun po tayo tumingin po ng ating mga ginagawa sa pang-araw-araw po natin na buhay.
anyway, bigyan po natin ng daan. Ito pong isang awitin po ni Kuya Desma, Ako Ay Pilipino. Pakinggan po natin siya at namnamin po natin ang ating pagiging Pilipino. Ay Pilipino, ang dugo'y mahalikan. Likas sa aking puso at hikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ika'y sa'king talino sa mabuti lang laan. Sa katutuo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Ulat Panahon Ngayon. Okay, abangan natin yung pag-uulat mula pa rin sa DOST Pag-asa. Sandali lamang po. Line 2. Okay. Okay, nasa linya na si Miss Ana Cloren. Ayan, tama ba? Ana Cloren. Ito po si Cathy Cruz, ang inyong lingkod sa tuklasin po natin. Kumusta po ba ngayon ang ulat panahon, Ma'am Ana? Hello? Nawawala. Hello? Nako, nawala siya sa linya, pero sandali lamang po. Antay-antayin lang po natin. Wait lang. Dahil nawawala ang ating tugtog.
Okay, nasa linya na ngayon ang ating weather forecaster po mula pa rin sa DOST Pag-asa. Alamin po natin ang ulat panahon ni Ana Cloren. Cathy Cruz po ito, ma'am. Ana. Yes po, magandang gabi po, Ma'am Cathy, at sa ating mga tagapakinig sa kasalukuyan, wala po tayong minomonitor na sama ng panahon o bagyo na maaaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility in the next 2 to 3 days. At sa kasalukuyan, Intertropical Convergence Zone o yung ITZZ ang nagdadala ng kaulapan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may Mindanao at sa may Eastern Visayas. Dito naman sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, asahan pa rin natin ang mainit at maalinsangan na panahon, ngunit pagdating ng hapon at gabi ay mataas naman ang tsansa ng mga pag-ulan. Wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating karagatan, kaya malaya pa rin po mga kapalaot yung ating mga kababayang mangisda at yung may maliit na sasakyang pandagat. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City naman po 17 hanggang 24, samantalang sa Metro Cebu ay mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. At yan po ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Ana Cloren. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Ana Cloren, at maraming salamat sa iyong ulat panahon. Okay, inyo pong napakinggan si Ana Cloren, weather forecaster po mula pa rin sa DOST Pag-asa. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Pakinggan muna natin etong ating tugtugin para pa rin sa mga may kaarawan ngayong araw na to, lalo na sa aking magandang anak na si Maria Ana Grace Suwa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Sa ating pagbabalik, ito pa rin naman po ang inyong palatuntunan, tuklasin po natin. At ito po ang inyong lingkod na inyong nakakasama sa loob po ng isang oras, Cathy Cruz po.
Alam niyo po nung kamakailan lamang ay napabalita po natin na meron pong inilabas o nagsagawa po ng isang press conference po ang Commission on Election dito sa Random Manual Audit at samantala ang mata sa balota at ang kanyang mga kasama, no, mata sa balota movement at mga kasamang organisasyon ay matatandaan na nagsamba rin ng kaso o reklamo laban dito sa ating mga COMELEC officials, COMELEC executives at maging mga itong Smartmatic executives nga po. Kaugnay po dito sa proseso po, dito po sa nakaraang eleksyon na kung saan ay marami pong problema, marami pong sabihin na nating it's a failure of election na tinatawag nga po ng maraming sa mga kasama po nila. With that, minarapat ko po na makapanayan po natin ngayong hapon si Attorney Melchor Magdamo. Siya po ay dating lawyer po dyan sa Commission on Election in 2008 at 2010 hanggang 2010 at naging lawyer po siya sa Supreme Court at ganoon din po sa Court of Appeals. Dati rin pala siyang naging consultant sa Department of Agrarian Reform kung saan po ang inyong lingkod po ay doon din po nagsilbi ng ilang taon. Di kami nagkita This is 201. At that time, nandun pa po ako, 201 hanggang 204. Nauna siyang umalis sa akin sa DAR. Hindi ko na patatagalin. Siguro, pakikilala ko na at pababatiin ko na si Attorney Melchor Magdamo. Magandang hapon sa iyo, Attorney. Magandang hapon, Cathy, at sa mga nakikinig. Magandang hapon. Opo. Attorney Melchor, siguro magandang mahingi ko ang inyong opinion o sabihin po natin ang inyong mga pagkilos po na ginagawa po ngayon sa pangalan po ng Mata sa Balota at ng iba pang organisasyon kung saan po ay nakita nyo po na meron na namang problema po dito sa nakaraang eleksyon. At matatandaan nyo na balita naman po siguro, nabalitaan nyo naman po siguro itong press conference po na isinagawa the other day lang po ng Commission on Election tungkol dito sa random annual manual audit. Pwede po bang ipaliwanag nyo po sa ating mga tagapakinig bakit po nakikita nyo na meron na naman pong problema dito sa ating nagdaang eleksyon at mukhang hindi pa rin naaayos siya. Here comes, may darating po na naman tayong eleksyon. Sa tingin nyo, hindi handa pa rin ang COMELEC o may mga dapat po na baguhin, ayusin? Sige, Attorney Melchor. Maraming dapat baguhin. Yung sinasabing random manual audit, hindi po yun random. Kasi a month before ng election, pinili na yung mga presidentong i-audit. Ang nakasulat sa batas, parang ano yun, biglaan yan. On the election day itself, magtatambyolo ka na parang sa loto. Hindi mo alam kung sinong mapipiling presidento. Dahil yung audit na yun ay pinili mo na kung sino, edi siyempre magpa-practice yung mga taong na napili sa audit na yun. So hindi yung 99% na yan, hindi yan, selective manual audit yun, hindi random. So, kamakailan po ay natatandaan ko po parang 2 weeks ago ay nagsampa po kayo ng reklamo. At alam ko po marami rin pong nakabinbin. At mismo ang presidente, ang huling balita po natin, talagang nag-utos po siya na talagang kinakailangan tanggalin nyo na yung Smartmatic at maghanap kayo ng ibang mga ngasiwa o technology na pwede nyong ipalit sa Smartmatic. Ano pong masasabi po ninyo doon, Attorney Melchor? Tama yung si Presidente Duterte tungkol doon dahil yung Smartmatic yung araw pa bumabaksak. Kahit minsan hindi po masasama doon audit yung Smartmatic. Kahit minsan noong 2008, 2010, 2013, 2016 at itong 2019 kalokohan lang yan, yung sarsuela lang yan. Hindi tunay yan. Siguro, marami ng kasalanan. Attorney, siguro para sa kapakanan ng ating mga nakikinig ngayon at nanonood sa pamagitan pa rin ng Facebook page at YouTube, maganda siguro ipaliwanag natin, ano ba itong random manual audit? Ano ba ang kahalagahan nito? At anong component ito sa tinatawag nating automated election? Nakasulat yun sa Republic Act 9369 na sa araw ng halalan,
mamimili ng at random, yung hindi alam kung sino mapipili, parang tambiolo ng loto. Hindi malalaman kung sino mapipili. All over the Philippines yan. Tapos ita-testing, ipibilangin mano-mano yung nakasulat sa makina at kung paano binilang ng Smartmatic, ihahambing yung dalawa. Kahit minsan hindi ginawa. Noong 2008 election, 2010, 2013, 2016, 2019, lahat ng audit ay hindi random. 1 month before the election, namili na sila kung sino. So, at kailan to ginagawa? After mismo ng election? Hindi, diba? On election day. On election day po mismo. So, 'di ba magsasarado po yung magsasarado po mismo yung halimbawa, ngayon kasi is 6 AM to 5 PM po ba? Tama ba yung 5 PM yata yung pagsarado po ng mismong botohan. So, pagdating po nung pagsarado ng botohan, dun po ba mismo o magbibilangan muna sila through dun sa, 'di ba pinapasok po kasi yon. So, aantayin muna yung transmission saka magkakaroon ng random manual audit? Kagad. Kasi as soon as possible yun eh. Ibig sabihin, pagsara ng 5 o'clock, magsisimula, mamimili na at random kung sino doon. Tapos kung sinong napili, walang non-stop yun. Hindi katulad sa nangyayari. Oo nga kasi kaya ginagawa yung kaya po ganon kasi alam niyo po, attorney, napakarami po sa ating mga kababayan ang talagang totally hindi po naiintindihan yung talagang tamang proseso po ng ating eleksyon. Alam niyo po, 'di ba, kahit po sa ating mga government agencies, meron po tayong tinatawag po na yung sa ARTA na tinatawag natin yung flow, 'di ba, ng services, 'di ba? Dapat ganon. Sa atin po kasi sa COMELEC, para pong tila hindi po naintindihan nung mismong mga kababayan po natin, marami sa mga kababayan natin ang hindi alam yung mga dapat tandaan, ano yung mga dapat gawin, ano ba yung mga tamang proseso. And I heard from your group, even kay Professor Noel Celis, na talagang mismong dun sa proseso, at narinig ko rin naman po during the press conference na talagang may problema po dun sa proseso. In fact, naka-Facebook live po ako nung time na nandun po ako sa press conference the other day, at talagang sila naman po talaga aminado na may problema din po sa mga tinatawag nating mga proseso, na kung saan dun din po nag-fall din po yung inyong mga reklamo, Attorney Melchor. Yun nga, kasi ayaw gumawa ng implementing rules yung COMELEC noong 1997 pa yung batas na nagsabing gumawa na ng implementing rules. Ayaw matali yung COMELEC sa sarili niyang rules. Kaya ngayon gagawin, resolutions lang ginagawa niya na kung ano lang maisipan niya. Kaya yun ang dahilan ba't napakagulo dun sa COMELEC. Oo nga po. Actually, kayo bilang isang dating lawyer sa COMELEC, ito po ay batay dun sa karanasan ko po sa Commission on Election, Attorney. Kasi matagal na po ang COMELEC, hindi po ba? At parang sabi kong ganun, bakit parang imbis na mapadali yung mismong serbisyo ng COMELEC, tila hindi po naka-centralize, considering that ito po administratively parang ang gulo-gulo po nung kanilang mga dokumento doon, and parang pupunta ka sa kabilang building just to pay your payment of order na kailangan mong bayaran, tapos sa isang transaksyon abutin ka talaga ng 1 oras just to finish your one transaction. Sabi kong ganun, there is something wrong dun sa proseso, dun pa nga lang sa admin, what more dun sa mismong talagang election process na tinatawag po natin. Katulad ng sinasabi ninyo, mukhang may problema rin po, at nakikita nyo naman po na talagang malaki yung problema na nangyaring ito. At dahil sinabi ng ating Pangulo, tila hindi po binibigyang pansin nito dahil marami pong kinakatwiran etong COMELEC kaugnay dun sa mukhang kinakailangan daw ng legalidad, attorney, diba? So what can you comment on that? Yung COMELEC, kailangan niya reorganization 100%. Okay. Kasi nung nandoon ako, talagang kaliwat kanan, puro corruption. Yung first day ko pala doon, corruption na kagad. Hanggang sa huling araw ko doon,
Galing ako sa Supreme Court. Dinilipat ako sa pamumuligtad para linisin. Oo. Ako, napakahirap linisin. Ang titigas ng ulo ng mga tao. Dahil yung corruption doon, napakalaki ng halaga. Kaya mahirap tipagin yung When you talk of corruption, kumbaga parang naka-embed na, ganon? Yun ba yung gusto mong, yun ba yung gusto mong sabihin, attorney? So talaga kinakailangan the entire, overhaul na talaga, yung entire, abolition. Katulad nung lagi po nating naririnig sa mata sa balota, abolition talaga? Ng, para ng sa Bureau COMELEC? of Customs, yung lagayan doon, normal. Pag hindi ka tumanggap ng lagay doon. Pero attorney, sa batas natin kasi 'di ba, separate institution kasi ang Commission on Election. So ibig sabihin, walang pwedeng dahil siya talaga yung sabihin natin na talagang siya yung magde-decide, siya rin yung regulatory, etc. So paano po ito gagawin kung halimbawa hindi po ganun kadali na i-abolish ito dahil kakailanganin ng tinatawag nating Republic Act o ibig sabihin batas ng ating mga nasa lehislatura. Hindi ba, attorney? Nako, nawala. Naputol. Tawagan po natin muli si Attorney Melchor Magdamo dahil mahalaga po na tignan po natin yung kanyang mga sinasabi dahil kung natatandaan po ninyo ay napakarami po na mga isinampan na nilang kaso. Anyway, sige Attorney Melchor, pakisagot na lang po yung comment kanina. Ano po comment kasi naputol eh. Ano po yung comment? Yung pong, di ba, bali, eto po mismo, ang COMELEC po kasi is an institution. So, para po i-revamp mo siya o sabihin na nating abolition, kailangan po kasi ng tinatawag nating Republic Act o batas ng ating mga lehislatura. Pero ang problema po natin, yung mga nasa lehislatura, lalo na yung mga nanalo ngayon, lahat sila ay pawang nakinabang po dito sa tinatawag nating Commission on Election. So, paano po natin gagawin to? Paano natin i-correct at matutupad yung utos mismo ng ating Pangulong Rodrigo Duterte? Attorney? Ang natitirang solusyon doon ay People's Initiative. Okay. When you talk of People's Initiative, paano to gagawin ng taong bayan? Maraming Rally? ways to do it. Yung pinag-uusapan ay yung traditional way, wherein 10% ng mga botante pipirma. Okay. Pero yung problema doon sa paraan na yon, parang yung ginawa noon ni Ramos yung pirma at ni Erap yung Concord at ni Gloria yung sigaw ng bayan. Kaya hindi natutuloy yung mga yon dahil ang nagbibilang ng pirma at magbibilang ng boto ay COMELEC mismo. O di wala rin. So hindi papayag yung COMELEC na mabuwag yung sarili. Exactly. That's what I'm telling. Kasi 'di ba, attorney, so ang hirap noon, paano magkakaroon ng kapangyarihan this time ang taong bayan kung ang mismong body na kung saan siya yung regulatory, siya rin yung decision maker. Teka lang, para bang ang mismong presidente wala ring say, parang ganon. Paano nung gagawin natin diyan? What are the other remedies para ito talagang yung pangarap natin na isang malinis na halalan ay mangyari o maganap, lalo na malapit na ang susunod na eleksyon na naman? Sa 8 ways of changing the Constitution, meron dalawa doon na hindi COMELEC ang magbibilang ng boto. Okay, ano yun? Baka gusto niyo na lang abangan ang susunod na kabanata. Binitin talaga? Okay. The first and only successful People's Initiative na sa Philippines ay nangyari noong 1936. Okay. Yun yung initiative na kung saan binigyan ng ang mga kababaihan na karapatan bumoto. Noong araw kasi ikaw, kung buhay ka noong 1936, hindi ka makakaboto. Oo nga. Hindi ka rin pwedeng iboto. Revolution na yan. Nagkaroon ng People's Initiative noon. At nanalo yung yes, pwede pumoto ang mga babae, pwede tumakbo sa isang public position ng mga babae. Walang COMELEC noon. Iba ang nagbilang ng boto noon. At sino ang nagbilang noon, nung time na yon? DILG. Talaga? So, pwede ring mangyari ngayon? Pwede. Okay.
So, meron ding tinatawag nating kalutasan sa problemang ito na para bang hindi kasi kung titignan mo kasi, attorney, sabi ko, paano gagawin yon? Institusyon siya. Institusyon kung saan ang COMELEC nagdedesisyon at regulatory function din siya. At siya lang talaga yung pwedeng mag-decide. Di parang para bang sarili mong bahay, kakasuhan mo, Siyempre, yung magde-decide doon, si Raulo para i-abolish ko yung sarili kong bahay. Di ba parang gano'n, parang gigibain ko ba yung sarili kong bahay? Bahay ko to. Diba? So, dapat ma-interview mo sila Secretary Anyo, sila Martin Vigno. Sila na lang natin ng pag-asa. Binigyan mo ko ng tip dyan. Sige. Thank you, Attorney Melchor. Siguro maganda, na lang yung, bago kita tuluyang bitawan, no? Yung pipeline ng programa ngayon o activities na ginagawa ng Mata sa Balota at ng mga kasama mong organisasyon sa nagsusulong para sa clean election. Yan, sa ating bansa. Attorney? Sa Tuesday, mayroon itatalakay na yun. Ipapaliwanag ko doon yung... Nandun kaya tanong di ba? Every Tuesday nandun ka? Yes. Meron ba sa Tuesday? Meron sa Tuesday. Meron sa Tuesday. So, nandun si Professor nandun. Alam ko, speaker siya doon. Okay. So, speaker si Sab doon. Okay. Kami yata magkasama sa panel. Hindi ko alam Basta ako, kung saan makakabuti sa bayan doon. Oo. Anyway, sige. Parking statement na lang para sa ating mga tagapakinig. Attorney Melchor. Abangan ang susunod na kabanata. Alam mo, lahat ng gawin natin, tinututukan ng COMELEC yan para palak nilang isa potahe. Kaya hindi mo lang pwede ilabas lahat. Ganun. So, anyway, lahat ng sasabihin ko nasa batas yan. Talagang sinaliksik yan ng maigi. Pero ang hindi importante... basta magbibitaw ng salita ko. Pero ang importante sa lahat, Attorney Melchor, na ang mga ginagawa ninyo ay hindi pansarili, kundi ito ay para sa ating mga kababayan, sa ating bansa, at kaayusan ng talagang sabihin na nating pamahalaan, di ba, Attorney Melchor? Wala akong kinikita doon. Abonado pa nga ako. Gusto ko akong payaman. Dapat hindi ako nag-resign sa COMELEC. Dahil sa COMELEC, ang yayaman nila. Kaso mo, naging 2 years ka lang nanatili doon. Mukhang hindi mo nakayanan. Hindi ko masiguran. Hindi ako interesado sa ganyan. By the way, Attorney Melchor, ikaw pala ay dating nasa Department of Agrarian Reform. As consultant. Bakit ka, kasi dati rin akong empleyado ng Department of Agrarian Reform. So, anong department ka sa, anong bureau ka mismo doon? Undersecretary for Legal Affairs. Undersecretary sa BALA? Hindi, mas mataas sa USEC level. Sa USEC ka, sa USEC level. Okay. Gil de los Reyes. Kay Gil de los Reyes. Naging secretary siya eventually. Oo. Parang marami kang, alam. Ikaw, Attorney Melchor, Dalawang tatlo actually. Na secretary. Gil de los Reyes, tapos Arlanza. Previously, meron ka ring, Arlanza kasi is... sa Antar. Oo, time ni Secretary de los Reyes yun. Pero okay lang ako doon. Hindi naman kami magkakilala. Nag-okay lang ako doon. Talaga. Anyway, sige. Maraming salamat sa iyo, Attorney Melchor. At huwag kang mag-alala. Alam ko ikaw ay isang patriotikong Pilipino. Pero katulad ng lagi kong sinasabi, importante manindigan sa katotohanan. Hindi ba, Attorney Melchor? Tama, manindigan sa katotohanan. Okay. With that, mga kababayan, maraming salamat, Attorney Melchor Magdamo. Maraming salamat, Okay, inyo pong napakinggan ang ating pong nakapanayam ngayong hapon, si Attorney Melchor Magdamo. Kaugnay nga dito sa mga issue po ng dayaan, proseso, sinasabi po ng Mata sa Balota movement at ng mga organisasyon po na kasama po nila na may matindi pong problema at sabihin na natin na hindi pa rin po nasusunod o yung sabi nga ni Attorney Melchor kanina, yung implementing rules and regulation mismo ng automated election ay hindi pa rin po nila ipinapatupad.
So kung ganon, yung IRR mismo, teka lang, may problema tayo dyan. Pero lagi po nating tatandaan na ang boses po ng mamayan, kahit paano mong hadlangan, iiral at iiral pa rin yan. Lalo na kung yan ay para sa katotohanan at para sa kabutihan. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. tayo po ay muling nagbabalik sa palatuntunan pa rin ng tuklasin natin. At ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz po, na inyong makakasama. It's already 6:42 na po ng gabi. At ito po ang himpilan ng DWSS 4094 kHz AM band. At sabayan niyo po kaming napapanood sa pamagitan pa rin ng Facebook page DWSS AM Radio. At sa pamagitan pa rin ng YouTube, DWSS Radio. Ang tuklasin po natin ay inyo pong mapapakinggan tuwing araw po ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi.
ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso at likain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na dito ng kayamanan ng may kapal. Ika'y sa'king talino sa mabuti lang laan. Sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Sa bayan ko't pagdila, laan buhay ko't diwa. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Okay, at ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz po, na muling nagbabalik po sa inyo. At dito po sa ating palatuntunang tuklasin natin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Inyo pong napapakinggan tuwing araw po ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Dito pa rin sa himpilan ng DWS AM Radio. 4094 kHz AM band, at sabayan niyo pong napapanood sa pamagitan pa rin po ng Facebook page DWS AM Radio at YouTube DWS Radio. Well, hindi lang tayo mapalad ngayong araw na to dahil meron pong alam nyo, sunod-sunod yung eto pong mga dapat nating makapanayam, katulad po ng kalihim po ng Department of Science and Technology. Nagkataon po na ganitong oras ay merong misa sa wake ng kanyang pinsan, kaya hindi po natin siya maswerte na nakausap po ngayon. Pero sayang dahil gusto ko lang sana magkaroon ng konting
impormasyon, kaalaman tungkol sa functions at ano-ano ang 21 attached agency ng Department of Science and Technology, and ano ba yung mga mandato niya, paano ba nakakatulong ang Department of Science and Technology pagdating sa agrikultura, pagdating sa siyensya, pagdating sa inhenyero, pagdating din sa transportation. Actually, when we talk of science and technology, yan po talagang buhay po natin ang sangkot dyan. Pero maganda rin po siguro sa nalalabing 5 minuto po natin ay nais ko lang po ibigay ng kaunti yung tungkol dito sa pagpapahalaga lang po sa isang pamilya, kung saan ito po ay pundasyon po ng atin pong lipunan. Tandaan po natin, batay po sa Article 15 po sa ating pong saligang batas, yung pamilya, sa Section 1 po, nakasaad po doon, the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote the total development. So, napakahalaga po kung titignan po natin ang saligang batas, kinakailangan po dahil ito yung lagi nga po nating narinig, basic unit ng isang society. Ito po yung pinakapundasyon po ng isang lipunan. Kaya kung ang pundasyon mo mismo may problema po tayo, teka lang, kinakailangan po ang ating pamahalaan po talaga ay nakatutok po sa pagpapahusay, pagpapabuti po ng ating pong pamilyang Pilipino. Alam niyo po, ang sagradong pamilyang Pilipino ay napakahalaga po na tinututukan ng ating pamahalaan. At kinakailangan ang ekonomiya po ng ating bansa, yung kung paano po gagawin ng pamahalaan ay kinakailangan po, yan po ay nagsasalimbayan dahil importante po na ito po nga tinatawag nating forma o plataforma po ng mismo nga ekonomiya ng ating bansa ay nakasalig po ang lahat ng ahensya po ng gobyerno kung saan ang direksyon po ng ating pamahalaan papunta. So kung ang desisyon po ng ating Pangulo ay pumunta po tayo sa pagiging isang producer economy, sa halip na maging isang service economy, natural, ang lahat po ng ahensya ng ating pamahalaan ay aandar po para ipatupad at makamit po natin yung tinatawag po natin na talagang producer economy. When we talk of producer economy, ibig sabihin magkakaroon ng kapasidad ang ating pong bansa upang magkaroon ng sarili nating produkto, likhang produkto na gawang Pilipino. So, pero hindi po ganun kasimple gawin yon dahil marami pong sinasabi natin na mga kaakibat din po na mga programa o mga proyekto po ng ating bansa na kinakailangan. Let's say the soft and hard infrastructure. Yung po nga tinatawag nating soft infrastructure, ito yung pagdating sa education, sa healthcare at kalusugan. Kasi tandaan po natin na ang isa pong malusog na pamilya ay isang malusog na mamayan o pamayanan. Kung malusog ang iyong pamayanan, natural, ang iyong buong bayan ay may mahusay po na kalidad ng pag-iisip at kalidad po rin ng sitwasyon sa buhay, yung dignity of life na tinatawag din po natin. So, kinakailangan po ito pong ating pamahalaan, katulad po ng lagi po nating sinasabi, ay kinakailangan po tinitignan po natin ang ating mga programa para po sa ating bansa. Anyway, with that, ito po ang inyong lingkod na magpapaalam na po sa inyo, pero gusto ko lang po iwan po sa inyo ang aking mensahe para sa ating mga kababayan. Pero marami pong salamat sa patuloy po na tumunghay, gayon din po sa ating mga technician po dito sa DWSS at sa lahat po ng ating mga nakaagapay ngayon, sa ating mga nakapanayam at mga nag-ulat mula sa DOST Pag-asa. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2,
Section 9 na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaisang panlipunan na titiyak sa kasaganahan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz po, na inyong nakasama sa loob po ng 1 oras. Magandang gabi po sa inyong lahat.